So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo. And today, our devotion talks about nasan na ngayon ang mga namatay. So, our concept is all about intermediate state. So, ang intermediate state ay tumutukoy sa kalagayan ng kaluluwa ng isang tao pagkatapos ng kamatayan at bago ang pagbabalik ni Kristo. Para sa mga mananampalataya, ito ay isang malay tao at masayang pakikisama sa Panginoon. Hindi pa ganap pero tunay na kapiling na siya. Hindi ito ang huling hantungan kundi pansamantalang pamamahinga habang hinihintay natin ang muling pagkabuhay at ang kawalhatian ng walang hanggan. So ang kaalamang ito ay nagbibigay aliw sa gitna ng lungkot at pag-asa sa gitna ng pagluluksa. So our Bible readings for today is all about Philippians chapter 1 verse 23 ASND version. Mas gusto ko nang mamatay para makasama si Kristo dahil iyon ang pinakamabuti sa lahat. So ngayon nandito na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is believers who die immediately live with Christ. So hindi natutulog ang kaluluwa ng mananampalataya, agad siyang lumilipat sa presensya ni Kristo. Ito ay malay, masaya at puno ng kapayapaan kasama ang Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang bagong simula. Second is intermediate state is just a stopover. So hindi pa ito ang glorified state, wala pang bagong katawan o bagong langit at lupa. Para itong paliparan ng kaluluwa. Pansamantala pero may patutunguhang tiyak. So sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay buong-buo ng babangon. And lastly is we await the return of Christ and resurrection. So sa huling pagparito ni Jesus Christ, bubuhayin niyang muli ang ating mga katawan sa walang kasiraan. Ang ating pag-asa hindi lamang sa langit, kundi sa bagong langit at bagong lupa kung saan mananahan tayong kasama niya. Ito ang kaligtasang ganap, espiritu, kaluluwa, at katawan. So, idadako na tayo sa ating application. So, yung first application is face death without fear, but with excitement. So, ang kamatayan para sa mananampalataya ay hindi dapat katakutan, kundi kaharapin ng may pananabik. Ito ang daan patungo sa pasensya ng Diyos kung saan wala ng sakit o luha. Mabubuhay tayo araw-araw na may nahanda dahil ang kabilang buhay ay tunay at malapit. Second is encourage others with the hope of resurrection. So sa mga nagluluksa is maging tagapagdala tayo ng pag-asa. Ipaalala natin na ang mahal nila sa buhay ay hindi nawala, kundi nauna lang. Darating ang araw ng pagsasama muli sa piling ni Kristo. And last is live now in light of eternity with Christ. So, wag tayong mamuhay para sa pansamantala, kundi para sa walang hanggan. Gamitin ang buhay natin sa pagsunod sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang buhay na may kabuluhan para kay Kristo. So, ngayon dito na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does understanding the intermediate state bring you comfort when facing death, your own or that of a loved one. So, para sa akin, ang pag-unawa na ang mga namatay kay Kristo ay hindi nawawala, kundi kapiling niya ay nag-aalis ng takot at lungkot. Hindi ito pamamaalam, kundi isang pansamantalang paghihiwalay. Dahil dito, may kapahingahan tayong harapin ang ating sariling kamatayan o ang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. Alam nating hindi ito ang katapusan, kundi simula ng walang hanggang buhay, sa muling pagkikita, walang luha, walang sakit, puro kagalakan sa piling ng tagapagligtas.